Magandang araw mga kaligalig, and for today's video, i-share ko lang ho yung ganap ngayong araw na at kaya ho ng ating normal na gagawin ay tayo sa umaga ay maglalakad ng aso. At habang tayo naglalakad ng aso, tamang kuha ng mga video at nang tayo may ma-content sa ating reels at dahil ho tayo nakita na ng kauntian din ay tsaga-tsaga lang ay saan ga ho nag-uumpisa di ga ho sa maliit at yun ho sa palaki. At aring nga ho nakuhanan ko ng video aring cute na bulaklak na ari talagang nakakaamis ang mga likha ng ating Panginoon. Ano, mamamaliit man o malaki. At ayun ho, nung pag-uwi ko ng bahay, ari naman ho ang aking inatupag ang linisin ari mga bubog din dahil nga ho ilang araw na nag-uulan di kay tilapsikan ng putik din kailangan ko hungkod ko rin. At marilto ko nga laang ho kayo, alam nyo ang pagiging OFW o lahat naman siguro ho nang nakaranas maging OFW makakarelate sa sasabihin ko. Napakahirap ho ng trabahong ari hindi sa bukod sa napakahirap ang dami mong dapat paglabanan. Una mong paglabanan diyan pagod, stress, tapos yung pangungulila sa pamilya mo. Kaya talagang may advice ko lang ho sa pamilya ng mga OFW, yun naman ho inyong i-chat. Kayo na ho umangunang mag-chat, yun ho simpleng hi, musta, kumain ka na, mag-iingat ka diyan. Ayun napakalaking bagay para maibsan yung pagod at pangungulila ho. Huwag nyo na hong intayin na kung kailan lang sasahod, isa ka lang kayo mag-chat o kung kailan may problema at kung may kailangan lang kayo saka mag-chat. At bago ho nga ho diyan, ma-share ko lang ari ho yung mga uncle at ini-install na ho yung bago naming oven. Kasi ho yung aming oven ay nag-shutdown. Nung tinanong ko ho yung aking amo, ilang taon na ho yung amo yung ating oven? Nung sinabing 11 taon na, di siya. Ay natural na masisira na yon. 11 taon mo nang ginagamit. Gamit na gamit pa naman ang oven lalo din pag may okasyon at lalo ng pagpasko. Diyos ko po, sa daming niluluto at ayun na nga ho, tingnan naikabit na ang bago bago ko pa ulit yan matutunan ng gamitin. At yan ho, may bago din ho dining washing at talaga namang laking pasalamat ko ho at talagang pag may mga gardening appliances, ayan ay malaking tulong sa aming mga OFW o mga katulong dahil napapadali ang trabaho. Ay siya, testingin ko nga muna din ako'y naglagay na ng labahin, tayo magpapaikot na din ng ating mga labada at habang nag-iikot din yung aking labahin, di tayo mag-iikot din sa loob ng bahay at sa dami kang trabaho, hindi na naubos ang trabaho sa loob ng bahay. Diyos ko po, araw-araw na nagpispis ng alikabok ay pagkita mamaya ay malikabok na naman tingyo. Diyos ko po, tingyo ayan yung aking dryer, nag-dryer ako at ilang araw hong nag-uulan din At ayun na nga ho, mga bandang 2:00 ako'y lumabas ng kaunti at ako'y naupo din sa may upuan din at talagang lumanghap muna tayo ng fresh air at nang ma-relax ulit. At ayan, pagbalik ko ng bahay, ito na naman ang aking naabutan, ang aking bata, ang aking alagay, naglaro pala din. Tingnan yung kanyang mga kutsi-kutsi at ang kanyang mga Lego, nagkalat din sa sala. At yan nga ho, bandang 5:00 nilakad ko liho yung aking asaw at noong mga 5:30 bumalik na ho ako at inihanda ko na ho yung lulutuin sa hapunan. Diyos ko po, kahirap ka namang mag-isip ng lagi ng lulutuin. Pasalamat na lang ako, tatatlo yung aking papakainin, di sisimplehan na lang ho natin ang ating ihahayin. Haring nga ho, may chicken ho ako din na naghiwa ho ako ng bell pepper at saka ho ng mushroom. Tapos may minced pork ho akong kaunti, nahahaluan ko ho yan ng chili oil at saka po tofu. At ang lasa aring ating gulay, hindi pwedeng mawala aray at talagang magliligalig si amo pag walang gulay. At tara, umpisahan na nating magluto. Ay ang una kong lulutuin din ay gulay. Isasangkutsa ko lang ho yan sa bawang sibuyas at luya. Ayan, konting gisa-gisa laang. Malakas ho ang apoy para humariting natin yung magandang kulay ng ating gulay. At ang gusto ho ni amo ko yung buhay na kulay ng gulay. Ayaw ho niyang kumain ng gulay kapag yung kulay ay talagang yung basta pangit yung kulay, gusto ko niya ibuhay yung kulay. At yan nga ho, sinunod ko naman ho diyan yung aking chicken. Sabi ko kasi ni amo ko, pag ikay magluluto, iisipin mo kung ano yung una, yung sunod at yung pangatlo o yung mga susunod pa para daw maiwasan yung madaming hugasin. Kaya ho, ang inuna ko muna ho'y gulay kasi kahit hindi ko hugasan ay di ayos laang. At sinunod ko na ho aring aking chicken. Ginisa ko muna ho ng kaunti yung ating manok. Tapos inahon ko, tapos saka ko ginisa ulit yung sibuyas, yung ating red bell pepper at saka po yung mushroom. Saka ko po dinagdag yung ating chicken. At ako ho'y nagtunaw lang ho diyan ng cornstarch, tapos nilagyan ko ho ng
oyster sauce at white pepper. Yun ho, ang pinakapampalasa. Ayan ho, diga. Napakadali naman hong lutuin. At ang akin hong huli dyang lulutuin ay yung akin pong minced pork. Ayun ho ang hinuli ko dahil nga po yun ay merong dark soya sauce. Maitim ho. Kaya ho yun yung last para kahit hindi na ho, kahit hindi ko nahuhugasan dahil yun na po yung huli. Ayan ho, ayun ho yung maanghang-anghang ng kaunti. At arin na nga ho ang ating mga finished product. Arin na ho yung ating chicken na may mushroom at red bell pepper. Hindi ko alam ang tawag yan. Yun yung pacham. Basta nagisa-gisa lang ako. At areho yung ating gulay. Tatatlo naman ho silang kakain. Ayos na ho yan. Hindi na ako nagluto ng soup. At rin naman ho yung ating finished product ng minced pork na may chili oil. Yan. Sila kakain na niyan. At ayun na nga ho. Gabi na. Ayan ho, papasok na. At ako'y nagtapon ng basura diyan. Oras na naman ang ating pamamahinga. Salamat Lord sa isang araw na naman na lumipas at sa mga nanonood po at patuloy na nagpa-follow at nagsusupport sa akin. Salamat po. Bye-bye. God bless.